Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Matyas. Walang eksaktong taon sa lugar ng Benguet. Isang taon pa lang ang kapatid ni Matyas na si Jess. Namayapa na ang kanilang ama dahil sa malubhang sakit. Kaya naman ang tumungtong sa tamang edad ang binata na masukan ito sa sabungan bilang Kristo o tagakuha ng taya ng mga sabungero. Habang nagtatrabaho, sumali din sa sabong ang binata. Kuya, hindi ka pa rin ba nadadala? Palagi ka nalang talo pero sabong ka pa rin ng sabong. Wika ni Jess, nakababatang kapatid ni Matyas. Ano ba ang problema sa pagsasabong? Hindi naman malaki ang tinataya ko Tugon ni Matyas. Hindi nga malaki ang tinataya mo, pero ginawa mo ng bisyo. Isa pa yung kaibigan mong si Kulas. Halos wala nang matira sa pamilya. Hindi ka ba nakokonsensya? Wika ni Aling Milagros, ina ni Matyas. Napabuntong hininga ang binata. Tumingin ng seryoso sa ina at kapatid. Abanay, hindi ko naman pinilit na tumaya sa akin si Kulas. Ano bang mali ko sa taya niya? At saka wala naman akong sinabi na magsabong siya eh. Pareho lang naman kaming gustong kumita. O ano nangyari? May napala ka ba? Wala naman, di ba? Imbis na magkapera kayo, naubos ang sahod nyo dahil sa sabong. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang nananalo sa sugal, pero laro pa rin kayo ng laro. Hindi na lang pinansin ni Matyas ang mga sinabi ng ina at kapatid. Sa halip itinoon ang atensyon sa mga ginagawa. Napailing na lang si Aling Milagros. Hindi to pinansin ng anak. Naanimoy walang pakialam sa mga sinabi niya. Matapos ang pag-uusap nila Matyas kasama ang ina at kapatid, ipinatawag ito ng amo dahil merong laban. Kaagad nagtungo sa sabungan si Matyas, dala ang manok na kinondisyon. Habang patungo sa sabungan, nakasalubong ni Matyas ang kaibigan. Papunta ka sa sabungan? Sabay na tayo, sakto may pantaya na ako. Mukhang nasa kondisyon yung manok mo kumpara sa kahapon. Wika ni Kulas. Oo naman pare. Pinainom ko yan ng gamot para malakas at manalo. Mabawi ko lang yung perang natalo ko. Ititigil ko na yan. Pinapagalitan na ako ni nanay Ganun ba? Sana nga manalo tayo nang sa ganun makatikim naman ng masarap na ulam. Sana nga, pagdasal natin. Halika na, baka mamaya sermonan na naman ako nun Sabay na nagtungo sa sabungan ng dalawa. Inilaban ni Matyas ang manok sa alaga nila Nolan. Sa isang atake, natumba kaagad ang manok ni Matyas. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Anak ng titing, anong klaseng manok ba yung panlaban nila Nolan? Hindi natatalo, nakakapagtaka. Pasensya na pare Talo na naman tayo. Hayaan mo, sa susunod na laban, babawi ako. Mabuti na nga lang, hindi ko pinusta yung lahat Kung nagkataon, aawain na naman ako ni Mrs. Gutom na naman kami. Basta pare, hayaan mo. Kapag nanalo tayo, bibigyan kita ng balato sa susunod. Sa susunod kasi pare, piliin mo yung pinakamagaling na manok. Hindi pa nga nagtatagal yung laban natin. Patay na kaagad yung alaga mo. Wika ni Nolan. Ay naku anak, kahit gaano pa kalakas ang manok ng kalaban natin, hindi uubra sa pambato natin yan. Talo yan malamang. Matapos insultuin ng binata, umalis na ang mag-ama. Nainis si Matyas sa mga sinabi ng mag-ama.
Ngunit sa halip na patulan ang mga ito ay nanatiling tahimik ang binata. Matapos ang laban, sabay na umuwi ang magkaibigan at dito pinag-usapan ang tila ba kakaibang lakas sa taglay ng manok nila Nolan. Grabe, kakaiba talaga yung manok nila Mang Kalo, no? Pansinin mo pare, parang konting ihip lang ng hangin. Tatangayin na yun eh. Pero nananalo pa sa laban. Napakaliksi. Tapos kung umatake, akala mo may sariling utak eh. Pulidong pulido, asentado. Ano kaya ang ginagawa nila para maging ganong kabagsik yung panabong nila? Yan nga din ang ipinagtataka ko. Sa tagal ko nang nanonood ng sabong, ngayon lang ako natalo ng sunod-sunod. Ni minsan, wala pa akong nakitang panabong na kasing lakas ng manok nila Nolan. Ano kayang pinapakain doon? Katawan ng tao? Baka laman na ng tao yung kinakain doon. Natahimik ang magkaibigan. Kapwa napaisip ang mga ito. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Akala ko pare may natira sa pera ko. Naubos pala. Lahat pala nataya ko eh. Patay ako nito. Yari ako kay misis nito pare. Ikaw na ba kasi dapat nagtatabi ka eh. Eto, kunin mo tong 200 ko para may pambili kayo ng bigas. May natira pa naman sa akin. Hayaan mo, siguradong mananalo na tayo sa susunod na laban. Pangako yan. Uy, maraming salamat pare dito ah. Makakaligtas ako kay misis. Hayaan mo, sana nga manalo tayo sa susunod. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, magkahiwalay na daanan ang binagtas ng dalawa dahil magkaiba ang kanilang tirahan. May kalayuan ang bahay ni Matias. Dadaan pa sa isang mababaw na ilog at mataas na pilapil. Nag-iisa lang ang bahay nila Matias sa dulo ng baryo. Binili ng ama nung nabubuhay pa ito upang malayo sa mga mapanghusgang tao. May malawak na taniman ang pamilya na siyang pinagkukunan ng karagdagang pang-araw-araw na gastusin. Patawid sa ilog, laking gulat ni Matias nang makita ang isang matandang babae. Mababakas ang katandaan sa mga buhok nito na puti, ngunit tuwid na tuwid pa ang tayo nito. Kagad nilapitan ni Matias ang babae. Sigurado ang binata na hindi ito taga-baryo. Mawalang galang na hunay. Ano ang ginagawa niyo dito? Tanong ni Matias. Ay, magandang araw din sa'yo, iho. Hinahanap ko kasi yung bahay ng kaibigan ko, si Milagros. Matagal na akong hindi nakapunta sa lugar na ito. Kaya naman, hindi ko nakabisado ang pasikot-sikot. Alam mo na, may katandaan ako. Tugon ng matanda. Ay sakto ho, nanay ko ho yung hinahanap niyo. Sumabay na ho kayo sa akin. Pauwi na rin ako ng tahanan. Sabay na nagtungo ang dalawa sa tahanan nila Matias. Pagdating sa bahay, sinalubong ang mga ito ni Milagros. Marikit, napadalaw ka. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Pumasok ka muna. Ikaw, Matias, nagsabong ka na naman ano? Wala ka talagang kadala-dala. Wala ka na ngang maiuwing maraming pera. Sabong ka pa ng sabong. Pumasok na ang dalawa. Napakamot pa sa ulo ang binata. Inilapag sa mesa ang hawak na pantali ng manok. Naisipan ko na puntaan ka dito, Milagros. Wala akong magawa sa amin. Naisip kita. Nga pala, noon, pinata na si Matias. Nung huli ko siyang nakita ay maliit pa lang. Sabungero pa lang anak mo. Mukhang walang alam sa pakikipaglaban. Wika ni Tandang Marikit. Oo, sabungero yang si Matias. Buhat nang nagtrabaho yan sa sabungan bilang Kristo. Palagi nang nagsasabong. Lagi naman talo kay Nolan. Nagsasayang lang ng pera.
Tugon ni Milagros. Sabong? Talagang walang alam. Hayaan mo. Bago ako umuwi, tuturuan kita ng paraan kung paano manalo. Wika ni Marikit. Paano naman siya mananalo sa mag-amang dayo? Mukhang may hindi magandang ginagawa ang mga yon sa alaga nila. Piruin mo, yung itsura ng manok, patpatin. Kapag hinangin parang mamamatay na, pero palaging nananalo. Tugon ni Milagros. Hindi pangkaraniwang panabong ang sinasalang ng mag-ama. Pistado ko ang galawan ng mag-amang yon. Mula yan sa baryo namin Hindi ko alam kung bakit lumipat. Yun din ang pakay ko. Kaya ako pumunta dito. Dinalaw na din kita, Milagros. Wika ni Marikit. Ano po ang ibig yung sabihin, Aling Marikit? May ginagawa sila sa panabong para maging ganong kalakas? Tanong ni Matias. Bata ka pa iyo. Halatang walang alam sa mundong ginagalawan mo. Hindi bueno. Akong bahala sa'yo. Wika ni Marikit. Bumili ka nga ng mauulam natin. Dumiretso ka din kila Tessa. Bumili ng tubig na may inom. Bilisan mo't malapit ng maggabi. May pagkaduwag ka pa naman. Nay, nasan ba kasi si Jess? Bakit hindi siya yung bumili ng tubig at tulab? Ano pa nga asahan mo kay Jess? Nasa bahay naman ng tiya niya yon. Kaya sige na, bumili ka na at daanan mo na din. Kagad na sinunod ng binata ang sinabi ng ina. Dali-dali nitong kinuha ang pera at umalis dala ang flashlight upang gamiting ilaw sa daan. Habang naglalakad, kinikilabutan si Matias sa hindi malamang dahilan. Sumabay pa ang malakas na hangin na mas lalong nakapagpadala ng takot sa binata. Walang ya talaga tong si Jess Kung saan nagpupunta. Alam nang malapit ang maggabi Nadawit patuloy ako. Nagpatuloy ang binata sa paglalakad hanggang sa makarating ito sa tindahan ni Tessa. Dito nakita ni Matias. Nakikipagtalo ang kapatid kay Nolan. Napakayabang mo naman. Bakit? Anong pake ko kung talo si kuya? Ang mahalaga, hindi nandaraya kagaya mo. Wika ni Jess. Anong sinasabi mong nandaraya? May patunay ka ba? Malinis kaming maglaro. Sadyang mahina lang yung mga manok na dala ng kuya mo. Tugon ni Nolan. Hindi na kailangan ng patunay dahil maraming kumakalat na balita patungkol sa inyo. Maraming kumakalat na sabi-sabi tungkol sa pandaraya nyo. Kilala nyo naman yung sarili nyo. Bakit kailangan mo pa ng patunay? Tigil-tigilan mo yung kapatid ko ha. Madaling ibunyag yung sekreto nyo Layuan mo yung kapatid ko kung ayaw nyong ibunyag ko kayo. Wika ni Jess. Napakunot ang noo ni Matias nang marinig ang sinabi ng kapatid. Dali-dali niya itong nilapitan upang pigilan. Hoy, kayong dalawa. Ano bang nangyayari dito? Jess, bakit ka nakikipagtalo kay Nolan? Nanlaki ang mga mata ni Jess nang makita ang kuya. Kagad na hinila palayo doon si Matias. Ano bang ginagawa mo dito kuya? At saka gabing-gabi na. Nasa labas ka pa? Alam ba ni nanay to? Tanong ni Jess. Pinabili ako ni nanay ng mauulam natin at ng tubig. Dahil hindi ka naman bumili kanina. Palagi ka pang nasa laboyan. Sa halip na nakikipag-away ka. Dapat tinutulungan mo na lang si nanay sa gawaing bahay. Halika na. Sumabay ka na sa akin. Bibili lang ako ng mauulam natin at ng tubig. Wika ni Matias. Napayuko na lang si Jess sa sinambit ng kuya. Hindi ito nakapagsalita. Masama itong tumingin kay Nolan na halatang natatawa pa. Matapos na bumili ng binata,
habang binabaybay ang daanan pauwi ng tahanan. Nararamdaman ng magkapatid na para bang may nakasunod sa kanila. Tinignan nila ang paligid. Wala namang ibang nakita. Kuya, narinig mo ba yun? Saka, naaamoy mo ba? Ang sangsang eh. Tanong ni Jess. Nagbiro naman si Matias sa kapatid kahit kinakabahan na ito. Tandaan mo, Jess. Malapit ang bibig sa ilong. Baka sariling amoy mo lang yung naaamoy mo. Tinulak ni Jess ang kuya. Seryosong tumingin sa paligid na animoy may hinahanap. Kuya, mukha ba akong nagbibiro? Bilisan na nga lang natin. Hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Parang may sumusunod talaga eh. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Matias dahil sa sinabi ng kapatid. Kaya naman kapwa nagmadali ang dalawa pauwi ng tahanan. Halos madapa pa ang mga ito makarating lamang sa bahay. Napansin kagad ni Marikit na tila ba namumutla ang dalawa. Teka, may bisita ba kayong kasama? Naaamoy ko kasi. Napakasangsang. Amoy nabubulok na isda. Masakit sa ilong. Wika ni Marikit. Nagkatinginan ang magkapatid dahil wala naman silang ibang kasama. Kaya kagad na pumasok ang mga ito. Wala naman po kaming ibang kasama. Bakit mo po natanong? Talagang sinundan pa kayo ng aswang? Sumama sa inyong magkapatid. Gusto yatang makakain. Napakabaho ng amoy. Napakalansa. Iba ang pakay. Wika ni Tandang Marikit. Sabi sa'yo kuya, tama yung hinala ko kanina. May naaamoy ako na masangsang eh. Parang bulok na isda. Naku naman dito na ako lumaki sa lugar natin pero ni minsan, hindi ako nakakita ng aswang. Baka naman gutom lang yan. O baka si Jess yung naaamoy mo, Tandang Marikit. Kung saan-saan sumusuot yan kaya mabaho. Wika ni Matias. Abay, loko kang bata ka. Magaling namang gagamot ang kaibigan ko. Subok na ng panahon ng kakayahan niya. Kaya malabong magkamali si Marikit. Wala tayong alam na ginagambala na pala tayo ng aswang. Wika ni Milagros. Hayaan mo na ang anak mo, Milagros. Hindi naman lahat ng tao naniniwala sa kakayahan ko. Huwag kayong mag-alala. Dahil ang aswang na narito sa inyong bakuran, iba ang pakay. Hindi pagkain, kung hindi ang mga manok na panabong. Ang mga uri ng aswang na tigbaliw. Wika ni Marikit. Nagkatinginan ang pamilya at kagad na lumabas si Marikit. Pinikit nito ang mga mata at nag-usal ng orasyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Isang malakas na tunog ang narinig. Dito nakita ng mag-anak. Isang lalaki. Kaso nga lang hindi maaninag ang muka. Madilim ng mga oras na yun. Dali-daling kumaripas ng takbo ang lalaki palayo sa bakuran nila Matias. Nang masiguradong wala na ang nilalang, pumasok si Marikit at naupo. Pakiramdam ko, si Nolan yung sumama sa atin eh. May mga kumakalat na usapin sa baryo. Aswang daw yung mag-ama na yun eh. Wika ni Jess. Natawa si Matias sa sinabi ng kapatid. Hindi na lang nakisali sa usapan ng binata. Dali-dali itong nagtungo sa silid at nagpalit ng damit. Matapos ang pag-uusap, nag-asikaso na si Milagros ng kanilang makakain. Nang makaluto, sabay-sabay na kumain ang mga ito at nakipag-usap sa kanila si Marikit. Hindi naman naniniwala si Matias sa mga sinasabi ng matandang kaibigan ng ina. Matapos ang hapunan, natulog na ang mga ito.
Kinabukasan kinausap ni Marikit si Matias. Ano po ba ang sinasabi mo kagabi, Aling Marikit? At saka tama ba ang pagkakaintindi ko? Aswang sila Nolad. Tanong ni Matias. Tunay ang mga sinabi ko kagabi. Kailanman hindi ako nagsisinungaling. O sige, mamili ka. Mamili ka ng manok na malapit sa iyong puso. Wika ni Marikit. Kagad napatingin si Matias sa manok na iniwan ng ama. Tila ba nag-aalinlangan ito. Ito ang manok na malapit sa akin. Dahil mula pa to sa tatay ko. Pero paano ko matalo? Ito lang ang naiwan na alaala sa akin ni tatay. Natawa si Marikit sa sinabi ng binata. Kaya ka natatalo. Pinangungunahan mo kaagad ang mga nangyayari. Dapat magtiwala ka sa manok na iyong pambato. Hindi ka dapat nag-aalinlangan at nag-iisip ng mga negatibong bagay. Palagi mong tatandaan, ang pagiging negatibo nakakahawa sa mga nakapaligid sa iyo. Wika ni Marikit. Tila tinamaan si Matias sa sinabi ng matanda dahil palaging negatibo ang iniisip nito. Ganun ho ba yon? Hindi ko kasi alam, ang mahalaga lang sa akin, makapagsabong at babawi yung perang natalo. Yun lang naman ang gusto ko eh. Tugon ni Matias. Napailing ang matanda sa sinabi nito. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganon kung gusto mong manalo. Pairalin mo ang pagkonekta ng iyong puso at sa manok na ilalaban mo. Matapos itong sabihin ni Marikit, inabot nito ang pulang tela na may kung anong nakalagay sa loob. Nagtaka si Matias sa inabot ng matanda. Ano po yung bagay na to, Aling Marikit? At saka para saan po to? Yan ay espesyal. Bertud ng luya. Mainam na pampaakit ng swerte. Mabisa ding panggamot sa mga sakit. Basta idikit mo lang sa'yo. Palagi mong dadalhin. Tandaan mo, kailangan may koneksyon ka sa manok na panabong. Magtiwala ka sa kakayahan nito. Lalo na sa bertud ng luya na siyang magbibigay sa iyo ng magandang kapalaran. Tatapang ang manok na alaga mo at siguradong tatagal sa labanan. Wika ni Marikit. Maraming salamat po sa mga sinabi nyo, Tandang Marikit ha. Tatandaan ko po ang lahat ng bilin nyo sa akin. Kapag nanalo ka sa darating na laban, Matias, pakiusap lang. Itigil mo na ang pagsasabong. Hindi magandang gamitin sa bisyo ang bertud. Siguradong pagbibigyan ka ng ilang sandali sa sugal, pero mawawala din ang bisa niyan. Kagad na sumingit sa usapan ang ina ng binata. Tama si Marikit kapag nanalo ka, anak ha. Tigil-tigilan mo na yung sabong. Ituon mo ang sarili mo sa pagtatrabaho at pagtulong dito sa bahay. Hindi rin magandang inaabuso ang kaloob sa atin ng kalikasan. Kaya naman makinig ka sa mga sinasabi namin sa iyo. Wika ni Nanay Milagros. Opo Nay, pangako ito na ang huling sabong ko kapag nanalo ako. Ang nasabi ko ho kasi kay Kulas, babawi kami sa susunod na laban upang maibalik ang perang natalo sa amin. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ko ho aabusuhin ang ibinigay sa akin ni Tandang Marikit. Tugon ni Matias. Ay nako kuya, totoo ba yan? Mamaya sinasabi mo lang sa amin yan dahil nakaharap si Tandang Marikit. Kapag nakatikim ka ng panalo, siguradong uulit-ulit ka. Hindi pa man nakakasagot si Matias. Muling nagsalita si Marikit. Hindi gagana ang isang bertud o mutya kung ito ay aabusuhin. Palaging tandaan, pinagkaloob sa atin ng kalikasan ng mga bagay-bagay upang gamitin sa makabuluhang prinsipyo. Huwag po kayo mag-alala.
dahil marunong po akong tumupad sa usapan. Matapos ng pag-uusap na yun, minabuti ni Matias na nasa kondisyon ng manok. Araw-araw itong nagdarasal habang hawak ang bertud ng luya. Hinihimas ang alagang manok. Naniwala sa kakayahan nito. Nang dumating ang araw na pinakahinihintay ng binata, muling dumalaw sa kanilang tahanan si Aling Marikit. Hinawakan nito ang panabong na dala ng binata. Hinimas at tila ba may binulong sa manok. Handa na ang panabong. Tandaan mo ang aking mga sinabi upang magwagi sa laban. Gawin mo lamang ang mga naituro ko. Siguradong mananaig ka. Wika ni Marikit. Tumango naman ang binata. Desidido itong manalo, lalo pat nangako ito sa kaibigan na mananalo sila sa susunod na laban. Nagsimula na ang sabong. Dinaig lahat ng manok nila Nolan ang mga kalaban hanggang sa sila na ang maglalaban ni Matias. Huwag mo akong bibiguin ha. Nagtitiwala ako sa'yo ng buong buo kasama ng bertud ng luya. Inilapag nito ang panabong. Sa isang atake lang, patay kagad ang manok nila Nolan na labis na ikinagulat ng mga ito. Nagsigawan ang lahat dahil sa pagkapanalo ni Matias. Tuwang-tuwa ang binata. Kinolekta ang napalanunan. Kitang-kita nito ang inis at galit sa mata ni Nolan. Nang mapadaan sa gawin ng dalawa si Matias, nagbanta ang mga ito. Malakas ang lobong kalabanin ako bata ha. Hindi mo alam ang gulong pinasok mo. Ingat ka kaibigan. Hindi ka nasisikatan ng araw. Masamang magpakasaya. Natahimik si Matias. Kinilabutan sa banta ng mag-ama. Ngunit hindi na ito nagpahalata. Nang makolekta ang lahat ng pera, lumapit ang binata sa gawi ng kaibigan. Grabe, tumugma ang mga sinabi mo sa akin ha. Salamat pare sa balato, malaking tulong to sa akin. Wika ni Nicolas. Wala yun pare. Nga pala, nangako kasi ako kay nanay. Pagkatapos ito, hindi na ako magsasabong. Sana ganun ka rin ha. Oo naman pare. Ayoko din ng ganitong buhay eh. Sinabi ko na din kay misis na kapag nanalo, titigil na ako. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan, hinanap ni Matias ang ina at si Marikit. Nauna na ang nanay at kapatid mo para maluto na ang manok. Halika, sabay na tayong umuwi. Tumango lamang ang binata. Tahimik na naglakad pa uwi ang mga ito. Nang makatawid sa ilog, huminto si Marikit na tila nakikiramdam sa paligid na kaagad namang napansin ni Matias. Bakit ho kayo minto? May problema po ba? Sumenya si Marikit na huwag gagawa ng ingay. Sumunod naman ang binata. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla na lamang hinarangan ng dalawang lalaki ang daraanan nila. Kagad na hinila ni Marikit si Matias at inilagay sa likuran. Anong pakay nyo sa amin? Hindi pa ba kayo nadadala? Nolan, Mangkalo. Totoo nga mga sabi-sabi. Mga aswang nga kayo. Sila ang aswang na sumunod sa inyong bahay. Mga tigbaliw. Sila rin ang nakalaban mo sa sabong kanina. Kaya ba kayo nandito dahil hindi nyo natanggap ang pagkatalo? Kaya naman pala nanalo ang binatang yan dahil tinulungan mo. Akmang susunggaban nito si Matias. Humarang si Marikit. Hinawakan nito sa legang aswang. Diretsong tumingin sa mata ni Mangkalo. Pag na wag kayong gagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Wika nito. Binitawan nito ang aswang na agaw hininga.
Hindi ako papayag, Tay. Papatayin ko ang matandang yan. Wika ni Nolan. Sinugod nito si Marikit, ngunit hindi pa man ito nakakalapit. Nasa harapan na ang matanda. Matalas ang iyong dila. Hindi mo naman siguro gugustuhin na sabay kayong maging talunan ng panabong mo. Sinikmuraan nito ang aswang. Iginantay ni Mang Kalo ang anak. Sinuntok nito si Marikit ngunit nahawakan nito ng matanda. Pinilipit ang kamay saka sinipa sa tiyan. Gulat na gulat si Matias sa pinamalas na lakas ni Marikit na animoy hindi matanda. Lapastangan ka, Marikit. Hindi ka dapat nakikisawsaw sa away na ito. Ito'y sa pagitan lamang ng mga nagsasabog. Natawa si Marikit. Hinawakan sa leg ang aswang. Dahan-dahang inangat sa lupa. Laking gulat ni Matias kung paano ito nagagawa ng matanda. Bakit hindi ako mangingialam? Ako ang kasama ni Matias, na anak ng aking kaibigan. Anong gusto niyo? Panoorin ko kayo habang pinagtutulungan ng walang kalaban-laban na binata. Biglang sumuka ng dugo si Mang Kalo. Nang makita ni Nola na bugbog sarado na ang ama, kagad siyang lumuhod sa paanan ni Marikit. Pakiusap, huwag mo kaming papatayin lalo na ang aking ama. Pangako hindi na kami uulit. Wika ni Nolan. Mabuti pa ang iyong anak. Marunong makiusap. Ikaw na turingan kang matanda. Hindi ka marunong mag-isip. Makakaalis na kayo. Pero sa oras na makita ko pa ang mukha niyo sa baryong ito, sisiguraduhin kong mamamatay kayo. Oh, maliwanag ho. Aalis na po kami sa baryo. Hindi na kami manggagambala. Dali-dali itong tumayo. Tinulungan ang ama at mabilis na umalis sa harapan ng dalawa. Natulala si Matias sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Sana lang, hindi na malaman ng iba ang mga naganap dito. Ipangako mo sa akin, Matias, na wala kang ibang pagsasabihan kahit pa ang kapatid at ina mo. Tumango naman si Matias. Nagpatuloy na ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa kanilang paroroonan. Buhat ng araw na yon, hindi na nakita pa ang mag-ama sa baryo nila Matias. Tumupad naman ang binata sa sinabing pangako. Matapos ang laban, hindi na muling nagsabong ang binata. Maging ang kaibigan ay nagbagong buhay na din. Laking gulat ni Matias. Nagpatuloy ang swerte ng bertud sa kanya. Maluwag ang pasok ng pera sa pamilya. Nakapagpatayo siya ng sariling negosyo at patuloy na naalagaan ang angkan. Tunay ngang kapag ginamit mo sa tamang paraan ang biyaya ng kalikasan, hindi rin titigil sa pagbibigay ng kayamanan sa taong nagtatangan. Ang susunod nating kwento mga kabayan ay tungkol sa iyas ni Apo Lakay. Ang nagtatangan nito ay si Datu Parangay. Dating kwento na ito mga kabayan, ninarrate ko lang ulit ng may ibang atake. Pakiusap ko na pakinggan na, pwedeng skip ang kwento at wag na mag-comment ng kung ano-ano. Para to sa mga kabayan natin na hindi pa nakakapakinig at maganda ring ulitin kasi sobrang ganda ng kwento. Wag na nating patagalin pa. Simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gabriel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa ayensyang pinamamahalaan ng ibang bansa itong si Gabriel. Nakapagtapos ng archaeology sa isang sikat na universidad sa bansang Amerika ang binata. Pinalad na makapagtrabaho sa isang kilalang kumpanya. Swerte namang may sangay ang kumpanya sa Pilipinas. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makauwi ng bansa upang doon magtrabaho.
kaunting kaalaman tungkol sa kumpanyang kinabibilangan ni Gabriel. Isa itong kilalang kumpanya ng minahan na nakabase sa Texas. Nagpapadala ito ng mga eksperto sa iba't ibang bansa para suriin ang kanilang mga nabibiling lupa. Isa sa mga pagsusuring ginawa ay kung may mga makabuluhang piraso ng kasaysayan ng lugar na maaaring masira o hindi kaya naman maaaring makaapekto sa likas na yaman ng naturang lugar. Naitalaga sa probinsya ng Romblon itong si Gabriel, tubong Iloilo. Kaya kahit papano ay nagagawa nitong makiangkop sa kultura ng mga lokal. Ang pangunahing produkto ng probinsya ay pagmimina ng marmol. Ito ang dahilan kung bakit pinapunta ang binata sa lugar. Pagkarating pa lang, napansinan nito na hindi maganda ang pagsalubong sa kanya ng mga tao, lalo pa ng mga katutubong naninirahan sa lugar na nabili ng kanilang kumpanya. Mukhang dayuhan kung titignan si Gabriel dahil ang kanyang ina ay Espanyol, samantalang ang ama naman ay Filipino. Ngunit may kakaibang karisma ang binata na lumalabas lang kapag nakipag-usap na ito, lalo na sa matatanda. Papasok pa lang sila sa isang baryo ng mga katutubo sa lugar. Nang mga sandaling iyon, ramdam ng binata ang takot sa mga kasamahan dahil na din sa mga sabi-sabi na ang mga katutubo daw sa lugar ay kumakain ng tao. Doc Gab, baka gawin tayong hapunan ng mga yan ha. Umalis na lang kaya tayo dito. Wika ng mga tauhan ni Gabriel na itago na lang natin sa pangalang Bert. Ano ka ba naman? Mga usap-usapan lang yun. Huwag mo masyadong sineseryoso. Wala namang makakapagpatunay na totoong sinasabi ng mga tao sa kapatagan eh. Naupo ang mga ito sa isang kubo kasama ang mga nakakatanda. Hindi nakakaintindi ng Tagalog ang mga ito, kaya kinakailangan ni Gabriel ng tagasalin sa umpisa. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nagagawa na nitong magsalita sa lihitimong lengguwahe. Mga mahal kong nakakatanda ng tribo, naparito po kami para tignan ng lugar, kung pwedeng magmina o hindi. Dalawang bagay lang po mangyayari sa pagsusuring ito. Una, kapag pwedeng magmina sa bahaging ito ng kabundukan, bibigyan ko kayo ng isang pamayanan kung saan kayo pwedeng lumipat. At ikalawa, kung hindi naman pwede, mananatili kayo sa lupain. Ngunit hindi na babawiin ng kumpanya ko ang halaga na ipinagbili sa lupa. Ano po ang sa tingin nyo? Pareho po kayong panalo doon. Habang kumukumpas ang mga kamay. Nung una ay hindi lubusang maunawaan ng mga katutubo ang kanyang ibig sabihin. Dahil para sa mga ito, sa oras na binili mo ang isang bagay, kailangan mo itong dalhin, mapakinabangan man o hindi. Hindi namin alam kung ano talaga ang gusto mong iparating. Binili niyo ang lupa. Ibig sabihin, kayo na ang nagmamay-ari. Pero bakit nyo naman iiwan sa amin ang nabiling lupa sa oras na hindi nyo mapakinabangan? Hindi ba parang lugi kayo doon? Wika ng isa sa mga nakakatanda. Naitago na lang natin sa pangalang Tandang Awang. Naisipan naman ng binatang biruin ito. Hindi naman po talaga kami lugi, tatang. Dahil wala pa naman kaming nabibiling lupa na hindi pwedeng minahin. Ngunit wala sa mga matatanda ang tumawa. Para sa amin, sagrado ang mga lupang ito. Ngunit kung may nakikitang kapakinabangan ng aming kapwa, buong puso namin itong ipagkakaloob dahil hindi naman ito sa amin, kung hindi sa aming mga ninuno. Biglang nabura ang ngiti sa mukha ni Gabriel dahil nakitang seryoso ang mga nakakatanda. Alam ko naman po yan, Manong. Maraming tribo na din ang nakausap ko at pareho lang po ang pananaw nyo tungkol sa mga lupaing minana mula sa inyong mga ninuno. Kaya wag po kayo mag-alala.
Kung gaano po kalaki ang respeto nyo sa lupang ito, ganun din po ang sa akin. Mukha lang po akong dayuhan, Tatang, pero ang aking ama ay isang manobo. Sa makatuwid, galing po ako sa angkan ng mga katutubo mula sa Mindanao. Hindi na nagulat ang mga kasama nito dahil ilang beses na ding sinabi ng binata ang tungkol sa kanyang pagkatao. Kung ganon, marami kang nalalaman tungkol sa sinaunang kultura, hindi lang sa aming mga katutubo dito sa Romblon, kundi maging sa buong Kabisayaan. Opo, Tatang. Sa totoo lang po, isa ito sa mga pinag-aralan ko bilang archaeologist. Ano ka mo? Arkeokyok? Arkeano? Bahala ka nga sa buhay mo. Hindi kita maintindihan eh. Pero natutuwa ako dahil pareho tayo ng interes. Halika't may ipapakita ko sa'yo. Matagal nang pinangangalagaan ng aming tribo ang bagay na ito. Sa paniniwalang ito din ang magbibigay ng buhay sa aming kagubatan. Naglakad ang dalawa papunta sa kabundukan. Sinabihan ni Tatang Awang si Gabriel na ipaiwan ang mga kasamahan dahil isang sagradong lugar ang kanilang pinuntahan. Hindi pwedeng maraming tao sa lugar dahil nagagalit ang mga espiritong naninirahan. Pagdating sa lugar, tumambad kay Gabriel ang malaking bunganga ng isang yungib na punong-puno ng naggagandahang halaman. Meron ding maliit na talon na nagmumula naman sa pinakatuktok ng burol. Inaya ng matandang makapasok sa pinakaloob ng yungib ang binata. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang napakalawak na espasyo. Sa gitna nun, isang altar na gawa sa bato na may nakasinding sulo sa 4 na sulok. Sa ilalim ng altar na yan nahihimlay ang isang makapangyarihang diwata. Hindi man siya kilala ng aming angkan, ngunit dahil dito siya namamahinga, pinili naming pangalagaan ang kanyang himlayan. Halika, lumapit ka, nang ikaw mismo ang makakita ng ibig kong sabihin. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Kagad nitong nilapitan ang altar at inusisa. Manghang-mangha si Gabriel dahil hindi niya inakalang may ganitong klaseng lugar sa bansa. Hindi na nagsalita pa ang binata dahil alam niyang kokontra sa mga sasabihin niya ang paniniwala ng matanda. Mas lalo pang namangha si Gabriel nang masilayan ang kulay pulang bato na nasa gitna ng altar. Tatang, kung hindi naman po kalabisan, maaari ko po bang malaman kung saan ang batong ito? Gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ganun kalawak ang kaalaman ko tungkol sa nilalang na nakahimlay sa ilalim ng altar. Pero ayon sa konting nalalaman ko, ang tawag sa batong yan ay hiyas ni Apo Lakay. Tumatango lang si Gabriel bilang pagpapakita ng respeto sa sinabi ng matanda. Ngunit sa isip ng binata, isa itong mahalagang kaalaman na ngayon lamang natuklasan. Pagbalik nila sa ibang kasamahan, pinakiusapan ng matanda si Gabriel na huwag itong ipagbigay alam sa mga tao dahil marami ang naghahangad nito. Sandali lang, Tatang. Bakit naman po gusto ng mga tao ang libingan ng isang alamat? Bagaman ito'y nakapag-aral, may mga bagay siyang hindi alam. Kagaya na lang ng mga nakatagong lihim sa mismong altar na ipinakita sa kanya ng matanda. Hindi ako makakasagot sa katanungang iyan kung hindi ang aking anak. Maya-maya lang nandito na sila. May pinuntahan lang sila sa bayan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pwedeng manatili sa lugar si Gabriel dahil kailangan nitong makipag-usap sa kanyang superior. Gustong-gusto ko pong pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Pero pasensya na po kayo, Manong, dahil hindi po ako pwedeng magtagal. Kung maaari, babalik na lang po ako sa ibang pagkakataon. Matapos ay nagpaalam na ang grupo nitong umalis. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong nito ang pangkat ng kababaihang pakyat sa baryo.
Oh, tamang-tama. Nandito na pala ang aking anak. Rita, gusto kong ipakilala sa iyo ang binatang ito, si Gabriel. Gabriel, siya ang aking anak, si Rita. Ikinagagala kitang makilala. Maaari ko bang malaman ko nung pakay nyo? Tanong ni Rita. Isa akong sayantipiko. Pinadala ng kumpanyang nakabili ng lugar para pag-aralan ng paligid. Bago kami magsimula sa pagmimina, ikinagagala kitang makilala, Rita. Marami na sa inyo nagpunta sa lugar na to. Simula nung bata pa ako, marami ang nabigong tuklasin ng lihim na nakabaon dito. Didiretsuhin ko na kayo ha. Sasayangin nyo lang yung oras nyo para sa paghanap ng mga kasagutang hindi nyo makikita. Nagulat si Gabriel dahil napaka-prangka nito kung magsalita. Sa karanasan ko bilang isang arkeologo, marami na akong narinig na ganyang katwiran. Pero ni isa sa kanila, walang nakalusot. Pasensya na ha. Gusto ko mang magtagal para sa isang masayang pag-uusap, ngunit hindi maaari. Dahil kailangan kong makipag-usap sa aking mga superior. Kung ngayong mamarapatin, mauna na kami na makasama ko. Kagad na itong tumuloy. Habang nasa daan, hindi nakaligtas si Gabriel sa mga tanong ni Bert. Alam mo, Doc, parang suplada yung babaeng yun ah. Sayang, ang ganda pa naman. Wika nito. Nagiging maingat lang siya. At ito ang nakakapukaw ng kuryosidad ko eh. May kung sino silang iniingatan sa lugar. Sigurado akong mahalagang bahagi ng kasaysayan yun. Ngunit lingid sa kaalaman nito, nahigit pa sa piraso ng kasaysayan ang nakatago sa lugar. Kinabukasan, matapos makipag-usap sa mga superior, muling bumalik ang binata sa baryo. Nagulat naman si Tandang Awang dahil walang pasabi ang pagpunta nito. Ang ipinagtataka pa ng matanda, nag-iisa siyang dumating. Oh, nakakagulat naman ang pagpunta mo sa baryo naming mag-isa. Sabihin mo anong sadya mo. Gaya po ng sinabi ko, handa ako matuto tungkol sa mga kaalamang nakatago sa yungib na pinagdala niyo sa akin. Hindi ko lubos maunawaan, Manong, pero parang may humihila sa akin pabalik sa lugar na yun eh. Kaya makikiusap po ako, sana samahan niyo ako dun. Pasensya ka na. Nakatakda akong pumunta sa bayan para sa isang mahalagang lakad eh. Pero nandito naman ang anak ko. Siya nang bahalang sumama sa'yo. Napatingin si Gabriel sa dalaga na noon ay nakikipag-usap sa mga kabataan ng tribo. Kagad nagpaalam ang matanda. Wala nang ibang pagpipilian ang binata kung hindi hingin ang tulong ni Rita. Alam niyang hindi maganda ang una nilang pagkikita, kaya naman medyo nag-alinlangan itong makipag-usap. Ganun pa man, nanaigang kagustuhan ni Gabriel na muling makabalik sa altar. Kaya naman nilabanan nito ang hiya at kinausap ang dalaga. Rita, magandang umaga sa'yo ah. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sana magpasama sa'yo doon sa yungib eh, kung ayos lang. Ayoko. Bahala ka sa buhay mo. Naku, maraming ano? Ayaw mo? Bakit naman? Ayoko eh. Hindi na babagay ang isang kagaya mo sa sagradong lugar na yun. Kagaya ko. Bakit naman? Ano bang pinagkaiba? Marami eh. Lumaki ka sa syudad. Nabahiran na ng karamihan ng mundo ang isipan mo. Kaya hindi ka karapat-dapat na tumungtong sa lugar na yun. Grabe naman yan. Masyado mo akong hinuhusgahan. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Pero sige, walang problema. Kung ayaw mo, mag-isa akong pupunta dun. Naglakad dito paakyat ang burol. Nung una ang akala ng dalaga ay nagbibiro lang ito. Ngunit nakita ni Rita. Patuloy sa paglalakad ang binata. Kaya dali-dali itong sumunod. Teka, sandali nga lang, hindi ka ba nakakaintindi?
Hindi ka karapat dapat na umapak sa lugar na yun. Dudungisan mo ang libigan ni Apo Lakay. Yang ka na naman eh. Kaunti na lang talaga, iisipin ko may personal kang galit sa akin. Hindi naman sa ganun pero gaya ng sinabi ko, sagrado ang lugar na yon. Hindi ka pwedeng umapak doon ng basta-basta. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Mamaya pagalitan ako ni tatay sa ginagawa mo eh. Minsan na akong sinama na yung ama sa yungib. Narating ko na ang mismong altar. Wala naman sinabi sa akin si Tandang Awang nang kagaya ng mga sinabi mo. Hindi naman kasi nauunawaan ni tatay ang lahat. Pero kung talagang mapilit ka, o sige tara. Napangiti naman ang binata dahil sa wakas. Nagawa nitong pilitin ang dalaga. Wala naman talagang balak pumasok si Gabriel sa lugar ng nag-iisa dahil alam niya kung gaano kasagrado ang lugar. Pagdating sa mismong yungib, laking gulat ni Rita dahil pumitas ng bulaklak ang binata at bago tuluyang pumasok sa yungib, hinubad nito ang suot na sapatos. Pagkarating sa harap ng altar, nagbigay galang si Gabriel sa pamamagitan ng pagluhod. Sabay lapag ng bulaklak sa mismong sahig. Matapos ay nilingon nito si Rita at kinausap. Isa akong katutubo mula sa Mindanao. Mukha lang akong dayuhan, pero nananatili sa aking pagkatawang pinagbula ng aking ama. Isa akong manobo, Rita. Habang nagtatanggal ito ng mga kargang damit, lumalapit ito sa altar at pinagmamasdang mabuti. Ang batong yan ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng nandito sa paligid. Sinasabing pinagkatiwala ng dakilang Apo ang kanyang hiya sa aming mga ninuno bago siya tuluyang namahinga. Yan din ang sinabi sa akin ng iyong ama. Naniniwala ako doon, Rita. Kahit isa akong sentipiko, hindi pa din nawawala sa akin ang pagiging isang manobo. Isa sa paniniwala ng aming tribo, lahat ng buhay may pinagkukunan ng lakas. Ngunit alam mo ba, may mga nababasa din ako tungkol sa hiyas ni Apo Lakay. Ayon sa iilang impormasyong nakuha ko, may kakayahan daw itong magbalik ng mga kaluluwang namayapa na. Oo, isang patunay sa kasulatang nabasa mo ay ang aming kapaligiran. Tignan mo ang mga puno at hayop sa paligid. Lahat sila umaasa sa ibinibigay ng mutsyang ito. Kaya hindi pwedeng mapa sa kamay ng masasama at sakim na tao. Lalo lang magkakaroon ng kaguluhan eh. Masisira ang balanse ng kalikasan. Naglakad ang binata paikot sa altar. Aksidente itong nadula sa tumpok ng lumot sa sahig. Napansin ito na punong-puno ng mga lumang sulatin ang paligid. Hinawi nito ang lumot para malantad ang mga ito. Napangiti ang binata dahil ang mga titik na ginamit, alibata o mga sinaunang titik ng ating mga ninuno. Kaya mo bang mabasa ang mga nakasulat? Wala ni isa sa amin na nakakaunawa sa mga yan eh. Kaya malaking tulong kung sakaling nagagawa mo itong basahin. Ngunit hindi umiimik si Gabriel dahil ang mga nakasulat sa bahaging iyon ng sahig hindi tungkol sa kasaysayan, kundi isang uri ng mantra para gisingin ang natutulog na nilalang sa ilalim ng altar. Mali ang paniniwala niyo, Rita. Patawad ngunit hindi maaaring mabasa nino man ang mga katagang ito. Anong ibig mong sabihin? Si Apo Lakay ang nakahimlay sa libingan. Patuloy na nag-ikot si Gabriel. Naganap ng iba pang kasulatan hanggang sa madako ito sa mismong altar. Dito na lubusang naunawaan ni Gabriel na hindi si Apo Lakay ang nakabaon sa ilalim ng altar, kung hindi isang datong gabo ng aswang mula sa kapuluan ng Sugbo o ngayon mas kilala sa tawag na Cebu. Rita, makinig ka sa akin. Ang daang taong kaalamang itinuro sa inyo ay walang katotohanan. Hindi si Apo Lakay ang nakalibing sa lugar na ito, kung hindi si Datu Pangaraw. Sino naman si Datu Pangaraw?
Ano ang kaugnayan niya sa iyas ni Apolakay? Ang iyas ni Apolakay ay siyang nagsisilbing tanod ng nilalang. Sa oras na may mag-alis nito sa kinilalagyan, siguradong magigising si Dato Pangaraw. Maaaring magdulot ng malaking kapamakan. Kinilala siya noon bilang puting gabunan. Hindi lang sa inyong tribo, kung hindi sa lahat ng mga nasa paligid. Kailangang manatili itong sekreto na kahit si Tandang Awang, hindi maaaring malaman. Dali-dali itong kumuha ng kagamitan para sirain ang mantra. Ngunit nagawa niya itong kabisaduhin. Matapos ay kagad na silang umalis sa lugar. Sakto namang dumating si Tandang Awang. Hoy, kumusta naman ang pananaliksik? May nakuha ka bang kaalaman? Maayos naman po kagaya po ng sinabi niyo. Wala masyadong nakasulat sa puntod. Kailangan kong kausapin ng superior ko. Hindi pwedeng ituloy ang pagmimina dito. Teka, parang may tinatago ka sa akin, doktor. Ano ang natuklasan niyo sa lugar? Wika ni Tandang Awang. Hindi na nakapagsalita si Gabriel. Napilitan na din si Rita na sabihin sa ama ang katotohanan. Tay, wag dito. Maaari ba namin kayo makausap ng sarilinan? Kagad namang naglakad ang matanda papasok sa kabilang kubo. Kasama si Gabriel at Rita. Pagdating sa loob ng bahay, walang pagdadalawang isip na nagsalita ang dalaga. Hindi na din ito pinigilan ni Gabriel. Minabuti nitong malaman ng matanda ang katotohanan kaysa itago. Nagulat ang matanda sa mga natuklasan. Hindi ka panipaniwala. Ngunit dahil sa kakayahan ni Gabriel na magbasa ng mga lumang kasulatan, nagawa nilang madiskubre ang totoong laman ng puntod. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi maaaring galawin ng hiyas. Matagal kaming pinaniwala ng aming mga ninuno na ang nakahimlay sa libingan ay si Apolakay. Kaya nga po ako bumalik sa lugar dahil may natuklasan akong kakaiba. Walang nasabi sa kasaysayang namatay si Apolakay. Nagsaliksik ako ng mga bagay tungkol sa kanya. Napag-alaman ko na hindi siya isang pangkaraniwang pinuno, kung hindi isang mataas na uri ng bathaluman. Sa makatuwid, isa siyang immortal. Ito ang lalong nagpatibay sa hinala ng binatang hindi si Apolakay ang nakalibing. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng hiyas ni Apolakay at bakit nakapatong ito sa altar? Ang hiyas na nakapatong sa altar, pagmamay-ari ni Apolakay. Inilagay ito bilang tanod sa katawang lupa ni Dato Pangaraw para hindi ito mahanap ng kanyang kaluluwa. Ito naman ay batay sa mga nabasa kong alamat ng bansa. Ngunit napatunayan kong hindi na alamat ang kwentong ito, kung hindi katotohanan na matagal na itinago ng mga maling kwento. Ang tanging problema ng binata, ang pinagtatrabahuang kumpanya. Dahil nabili nila ang lupa, wala ng karapatan ang mga katutubong pagbawalan sila sa anumang gagawin. Bagay na inaalala din ngayon ni Tandang Awang. Hindi na ako magtataka kung isang araw magdatingan ng mga taong nais tuklasin ang hiwaga ng lugar na ito. Hindi ako natatakot para sa sarili ko kundi sa mga darating na henerasyon. Kung minsan, ito ang negatibong naidudulot ng pagtatago ng katotohanan. Kung sa parte ko naman, Tandang Awang, wala kayong dapat ipag-alala dahil walang ibang makakaalam ng tungkol dito. Kaya ako nagpasya kanina na wag ipaalam sa inyo dahil natatakot ako na baka kumalat ang kwento at lalong lumaki ang problema natin. Wala ba sa mga kasulatan ng paraan kung paano mapipigilan si Dato Pangaraw sa oras na magising siya? Sa kasamaang palad, hindi pa ako nakakita ng anumang impormasyon tungkol sa bagay na yan. Ngunit may kaibigan ako na pwede nating pagkatiwalaan. Kailangan kong bumaba ng bayan para puntahan siya.
Hindi na ito nag-aksaya ng oras. Dali-dali na itong lumakad upang puntahan ng kaibigan. Sakto namang nasa lugar ito, nagsasagawa din ng pananaliksik. O pre, naligaw ka. Kala ko ba hindi ka nabababa ng bundok? Kumusta naman ang lagay doon? Tanong ng kaibigan ni Gabriel. Naitago na lang natin sa pangalang Darwin. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito pare. May natuklasan ako sa lupang nabili ng kumpanya. Hindi ko pwede sabihin sa'yo dito. Ipapakita ko na lang doon pagdating sa lugar. Ano, maasahan ba kita? Kilala kita pare. Hindi ka lalapit sa akin kung hindi ganun kabigat ang sitwasyon. Sasama ako sa'yo sa dalila. Mag-aayos lang ako ng gamit. Matapos maganda, kagad nang umalis ang dalawa. Medyo gabi na nang makarating sila sa baryo. Ipinakilala ni Gabriel ang kaibigan kay Tatang Awang. Kagaya ng binata, isa ding sentipiko si Darwin. At ang larangan naman nito ay ang sinaunang paniniwala. Saklaw ng kanyang propesyon, ang mga mitolohiya na kagaya sa atin. Dinala ni Tandang Awang ang mga panauhin sa isang kubo upang doon pag-usapan ang mga bagay-bagay. Dito na din sinabi ni Gabriel sa kaibigan ang dahilan kung bakit siya isinama sa lugar. Laking gulat ni Darwin dahil hindi nito inakalang totoo ang alamat ni Datu Pangaraw. Sa mga hindi nakakalam, si Datu Pangaraw ang kauna-unahang aswang na nabuhay sa ating bansa. Sinasabing mula sa kapuluan ng Borneo na tumawid sa bansa sa pamamagitan ng tulay na lupa. Namalagi ang mga ito sa kapuluan ng Panay. Matagal na panahon nilang pinagharian ang lugar hanggang sa dumaong ang pangkat ng tatlong raha, si Datu Paiborong, Datu Puti at Raha Balinsosay. Pinaghatian ng mga ito ang buong isla. Ang Irom-Irom na ngayon ay kilala bilang Iloilo, napunta kay Datu Paiborong. Ang Kapis ay napunta naman kay Datu Puti. Samantalang ang Aklan at Tamtik na ngayon ay kilala bilang Antique, nasa ilalim sa pamumuno ni Raha Balinsosay. Ngunit sa tatlong teritoryong nabanggit, tanging ang Antique at Iloilo lang ang pinamugaran ng angkan ni Datu Pangaraw. Dahil ang Kapis ng mga panong iyon, kanlungan naman ng isang malakas na angkan ng mga babaylan. Walang kalam-alam ang dalawang pinuno na sa mga kagubatan ng kani-kanilang teritoryo may namumungad na mga aswang. Ngunit hindi rin nagtagal. Tuluyang nabunyag ang sekreto ni Datu Pangaraw. Ito ay nang minsang mangaso ang pangkat ni Datu Paiborong sa kagubatang sakop ng Kapis. Nagulat ang mga ito nang bigla silang suguri ng malalakas na mga nilalang na hindi tinatablan ng kanilang mga sandata. Natakot ang mga ito. Nagpa siyang magsipag-atras, dahilan para matunton ng mga aswang ang kanilang kinaroroonan. Sinalakay ng mga aswang ang mga tao hanggang sa napilitang umalis sa lugar si Datu Pangaraw. Napadpad ang mga ito sa teritoryo ni Datu Puti. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila tinanggap ng mga ito. Dahil na rin sa kasunduang nabuo na paghatian ang isla. Pinili ng Datu ang muling maglayag pabalik sa kapuluan ng Indonesia kung saan sila orihinal na nagmula. Ngunit hinarang sila ni Raha Balinsosay sa dalampasigan ng haptik at kinupkop. Nilabanan ng mga ito ang puwersa ni Datu Pangaraw sa tulong ng mga babaylan mula sa ahop ng Kapis. Nagawa nilang talunin ang mga ito. Gamit ang hiyas ni Apo Lakay, nagawa nilang ikulong ang katawang lupa ng aswang na Datu. Ang mga kaalamang ito ay mula sa maragtas ng Panay na nooy hawak ni Darwin. Hindi nila lubusang akalain na ang mga nakatala sa lumang kasulatan ng mga babaylan ng Kapis, lahat ito ay totoo.
Hindi ko naisip na ang mga mitolohiyang nababasa ko lang tungkol sa bahaging ito ng ating bansa ay totoo. Ngayon Darwin, isasama kita rito dahil gusto naming malaman kung may paraan ba upang mapigilan ang pagbangon ni Dato Pangaraw. Isa lang ang paraan. Pero nangangailangan ding palayain muna ang dato mula sa kanlugan. Ngunit kailangang handa tayo sa maaaring mangyari dahil maaari tayong mapasabak sa laban. Siguro may ibang paraan, gaya ng mga inkantasyon o mantra na maaaring magkulong sa kanya. Alam mo namang wala akong kalam-alam sa pakikipaglaban eh. Sana lang sinabi mo ng mas maaga nang makapagtawag tayo ng mga taong may kaalaman sa ganitong larangan. Hindi ko alam kung makakatulong ang sasabihin ko. Pero bakit hindi na lang natin gawin ang nararapat para hindi magambala ang lugar? Mahirap kasi ang sinasabi mo, Tatang. Lalo na't nabili ng kumpanyang ito ang lupa. Maaari naming ipaglaban ang karapatan namin sa lupang to bilang katutubo. At ikaw malaki ang maitutulong mo dahil kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan. Nagulat ang mga ito nang biglang magsalita ang dalaga. Hindi akalain nila Gabriel na nakikinig pala siya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang makikinig sa usapan ng mga lalaki? Tay, gusto ko ding makatulong. Matagal na panahon na nating pinangangalagaan ng kapayapaan sa baryong ito. At hindi ko hahayaang masira lang yun dahil sa ambisyon ng mga taong sakim. Kayamanan lang yun nasa isip nila eh. Rita, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng doktor at ang mga kasama niya. Dahil wala sila sa harap natin kung hindi maganda ang kanilang hangarin. Dapat lang sila yung gumawa ng paraan para maayos ang lahat ng to. Sila din naman yung dahilan eh kung bakit maaaring manganib ang ating baryo. Kagad namang lumabas ng kubo ang dalaga. At dahil gabi na ng mga sandaling iyon, pinili na lang ng mga ito na doon magpalipas ng gabi. Habang nakahiga, pilit pa ring iniisip ni Gabriel ang mga pangyayari. Ni Sainagap, hindi nito inakalang may mga ganong uri ng kaganapan sa ating bansa. Sa loob ng ilang taon niyang pagiging siyentipiko, hindi lubos maisip ni Gabriel na magkakaroon siya ng karanasan na hindi pinaniniwalaan ng siyensya. Kinabukasan maagang bumangon si Gabriel. Nagpaalam ito sa mga kasamahan na babalik sa opisina para kausapin ang kanilang superior. Susubukan niyang hindi matuloy ang pagmimina sa lugar. Sa kasamaang palad ay nabigo ito dahil nung araw na yun, nagdatingan na ang mga tauhan at ang makinaryang gagamitin ng kanilang kumpanya sa pagmimina. Dali-daling bumalik si Gabriel sa baryo upang ipaalam ang nangyayari. Ngunit pagdating ng binata, nakita nitong nakahanda na ang mga katutubo. Ang ilan sa mga ito ay paakyat na sa yungib. Samantalang si Tandang Awang naman, nag-aantay sa kanilang kubo. Alam naming mangyayari ang bagay na to, kaya inunahan na namin. Paakyat na ang ilan sa mga kalalakihan ng tribo sa yungib para magsilbing proteksyon sa altar. Kasama ng mga kalalakihan si Darwin upang tignan kung ano ang magagawa nito. Maaring may nakapagbigay ng impormasyon sa mga nakakataas sa inyo, kaya nagmadali sila na ituloy ang pagmimina. Maaaring ganun na nga ang nangyari, pero wala akong ibang pinagsabihan. Tandaan mo, Gabriel, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kaya huwag kang magpapakasiguro, lalo na sa mga taong nasa paligid mo. Hindi lahat ay tapat sa'yo. Ang ilan sa kanila ay nakadikit lang dahil may pakinabang ka para sa kanila. At ang ilan naman, nakikinabang lang sa kung anong magiging bunga ng paghihirap mo. Ano man ang sabihin niyo, Manong, wala na po ako magagawa dahil nandito na to eh. Patawad kung hindi ako naging maingat sa mga kilos ko. Matapos ang pag-uusap ay dali-dali nang nagpunta ang mga ito sa yungib
upang samahan ang iba. Nagsagawa ng malaking apoy ang katutubo sa mismong harap ng kuweba upang magsilbing palatandaan. Mula doon, tanaw na ang kalsada kung saan dumadaan ang mga sasakyan paakyat ng kabundukan. Pumasok sa loob si Gabriel. Nakitang naghahalongkat sa paligid ng altar si Darwin. Tumambad sa binata ang napakaraming mga kasulatan na naglalaman ng mga pamamaraan kung paanong ipagtatanggol ang lugar kung sakaling dumating ang ganong pagkakataon. Sa hula ko pare, sinumpong ka na naman ang katamaran mo sa paghanap. Tignan mo ang paligid. Nariyan ang kasagutan sa mga tanong mo. Hindi natin kailangan magbuwis ng buhay dito. Ginawa ang lugar na ito ng kung sino mang mga nauna sa atin na may sariling pangproteksyon. At yung nasirang kasulatan, hula ko, ikaw din ang may gawa nun, hindi ba? May kopya ka ba ng mga nakasulat doon? Natulala lang si Gabriel sa mga sinabi ng kaibigan. Kung hindi pa ito hinampas ni Rita sa balikat, hindi pa babalik sa wisyo ang binata. Dali-dali nitong dinukot sa bulsa ang papel na pinagsulatan ng mga sinirang kasulatan at inabot kay Darwin. Ang bahaging ito ay siyang susi para tuluyang mabuksan ang proteksyon ng lugar. Matanong kita pare, bakit mo pala sinira ang bahaging ito? Mali kasi ko ng pagkakaintindi pare. Ang buong akala ko ang mga nakasulat dyan. Mantra para gisingin ang nakahimlay na katawan ni Dato Pangaraw. Napailing na lang si Darwin dahil sa kapalpakan ng kaibigan. Ano ka ba naman pare? Hindi ka na talaga nagbago. Minsan lawakan mo ang pag-unawa mo sa mga bagay-bagay Sintipiko tayo pare, hindi manghuhula. Wika ni Darwin. Matapos ay binasa nito ang mga nakasulat sa papel na inabot ni Gabriel. Laking gulat ng lahat dahil kusang nagliwanag ang hiyas na nasa altar at yumanig ang paligid. Dali-daling lumabas ang mga ito sa yungib. Pagkarating sa bukana, namangha ang mga ito dahil lumantad ang totoong anyo ng kuweba. Isa itong malaking dambanang gawa sa bato. Hindi akalain ng mga katutubo na may ganong klasing lugar sa kanilang baryo. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagbigay na ng hudyat ang mga katutubo na malapit na ang mga sasakyang gagamitin sa pag-uukay. Natanaw ito nila Gabriel, kaya kagad silang gumawa ng barakida sa daan. Nakatayo ang mga ito habang inaantay ang pagdating ng mga tauhan ng kumpanya. Ngunit laking gulat ni Gabriel dahil natanaw nito si Bert kasama ang ilan sa mga manggagawa. Gabriel, anong ginagawa mo? Bakit kasama mo yung mga taong yan? Hindi ba dapat ikaw ang nasa posisyon ko ngayon? Hindi nyo pwedeng ituloy ang pagmimina sa lugar na ito. May mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nakabaon. Iatras mo ang mga tauhan mo, Bert. Pasensya na, Gabriel. Sumusunod lang ako sa utos. Kaya patabihin mo ang mga katutubo dahil hindi magdadalawang isip ang mga sasakyang ito para sagasaan sila. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Tatang Awang na ang sumagot. Hindi aalis sa mga katutubo kahit pa kamatayan ang sapitin namin. Sayang, Gabriel. Yayaman ka sana ng husto eh. Kaso pinakawalan mo pa ang pagkakataon. Ngayon mamamatay ka kasama ng mga katutubong to. Sabay senya sa mga kasamahang umabante. Umandar ang mga sasakyan. Ngunit nanatiling nakatayo sa gitna ng daan ang mga katutubo kasama sina Gabriel. Ngayong lumabas na ang totoo mong kulay, Bert. Pera lang ang habol mo. Hindi ka na nakontento sa kung anong meron ka ngayon at siguradong hindi ka pa rin makukontento kahit kailan. Yun lang naman ang mahalaga sa mundong ito. Dahil hindi ka mabubuhay ng walang salapi. Gabriel, ikaw sabihin mo nga sa akin, anong dahilan mo? Bakit ka nandito?
Mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nandito sa lugar. Handa ako magbuwis ng buhay para mapangalagaan ito. Pwede ba wag kang magpaka-ipokrito? Alam kong totoong pakay mo. Balak mong solohin ang kayamanang natuklasan mo sa kuwebang iyon. Pero hindi ko hahayaan ang bagay na yan. Dahil una sa lahat, pag-aari ng kumpanya ang lupang ito. Pangalawa, hindi lang naman ikaw ang nakatuklas niyan ah. Kaya bakit hindi ka na lang makipagtulungan sa akin? Paghatian natin kung anong makukuha dyan. Diyan ka nagkakamali, Bert. Hindi ako naparito para sa kayamanan. Nakasama mo ako ng matagal sa trabaho. Dapat alam mo kung ano ang mas mahalaga sa akin. Nagpatuloy sa pag-usad ang mga sasakyan hanggang sa wala ng pagpipilian ang mga katutubo kundi ang lumaban. Pinagbabato ng mga ito ang sasakyan dahilan para masugatan ang ilan sa mga nakasakay. Maging ang nagmamaneho ay tinamaan. Dito na gumamit ng dahas si Bert. Inutusan nito ang ilan sa mga tauhan na pagbabarilin ang mga katutubo. Pero bago pa man sumunod ang mga tauhan, nagkaroon ng malakas na pagyanig. Isang malakas na sigaw ang narinig nila mula sa loob ng kuweba. Nilingon ni Gabriel si Darwin. Napagtantong hindi nila ito kasama. Ilang minuto pa ay tila may kung anong paparating. Dali-daling sinabihan ni Gabriel ang mga kasamang magsipag-alisan sa lugar. Laking gulat nito nang may kung anong lumapag sa kanilang harapan. Nakatayo lang ito ng tuwid. Tinutukan ng ilaw ng mga sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ang itsura nito. Punong-puno ng balahibo ang katawan. Malaoso kung titignan. Ito ang puting gabunan. May mga tattoo sa kanyang katawan. May hawak itong dalawang kampilan. Naroon din ang simbolo ni Apolakay. Naloko na. Umalis na tayo dito. Kung hindi, mauubos tayong lahat. Napagtanto nito na ang nilalang na nasa harapan ay walang iba kung hindi si Dato Pangaraw. Maya-maya ay dumating si Darwin. Hawak-hawak ang batong nakapatong sa altar. Pare, anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang gumising ang demonyo? Demonyo? Nasaan? Ayan ba? Hindi demonyo yan. Si Datong Pangaraw yan. Isa siyang datong aswang. Nasa ilalim ng kapangyarihan ni Apolakay. Bakit sa tingin mo inilagay ang hiyas na ito sa itaas ng kanyang libingan? Batay sa mga nabasa ko, pare, ang batong yan na nagsisilbing bantay ng nilalang na nasa ilalim ng altar. Mali na naman, pare. Si Dato Pangaraw, ang isa sa mga matapat na alagad at tagasunod ng Bathalumang si Apolakay. Bagaman mula ito sa angka ng mga aswang, isa ang dato sa pinakamabait na pinuno. Maniwala ka o hindi, si Dato Pangaraw ang nagpalaya sa mga karaya laban sa mga Kastila. At dahil na din sa presensya niya, hindi na muling bumalik ang mga ito. Naputol ito nang biglang kumilos ang dato. Iwinasiwas ang dalang kampilan. Hindi rin ito tinatabla ng bala at ang bawat tamaan ng sandata kaagad namamatay. Tuloy-tuloy sa pag-atake ang dato habang sina Gabriel, si Darwin, itinuloy ang pag-uusap. Pero saan mo naman nakuha ang mga kalamang yan, Darwin? Sabi ko nga sa'yo, hawak ko ang maragtas ng panay. Kaya alam ko ang mga bagay tungkol sa mga datong aswang at sa iyas ni Apolakay. Mabuti na lang, ikaw ang naunang makadiskubre ng libingang ito. Nang mga sandaling iyon, hindi na malaya ng dalawa na may nakalusot sa mga tauhan ni Bert. Napansin naman ito ni Rita, kaya dali-dali niya itong hinabol. Gabriel, may mga kalabang nakalusot. Papunta ngayon sila sa kuweba. Nagkatinginan ang magkaibigan. Sabay na tumakbo papunta sa kuweba. Nang mga oras na yun,
Halos maubos na ni Datu Pangaraw ang mga kalaban. Ang ilan sa mga ito, pinili ng iligtas ang sariling buhay. Samantalang sinagabyal naman ng mga oras na yun, narating na ang yungib. Naabutan ng mga ito ang ilan sa mga tauhan ni Bert na nilalagyan ng pampasabog ang paligid. Sinubukang awatin ni Gabriel ang mga ito. Ngunit huli na, nagawa na nilang ilatag ang lahat ng dalang pampasabog. Pakiusap, huwag niyong ituloy ang binabalak niyo. Huwag ka nang magsayang pa ng laway, Gabriel. Huli na ang lahat. Tugon ni Darwin, sabay turo sa kalangitan. Biglang lumapag sa harap ng mga ito si Datu Pangaraw. Nilingon nito ang mga tauhan ni Bert. Dali-daling tumakbo upang pigilan ang mga ito sa ginagawa. Umalis na tayo dito, Gabriel. Sasabog na ang lugar na ito at paniguradong matatabunan ng buong paligid. Pero paano ang mga taong yun? Kailangan nilang makaalis sa lugar. Wala ka nang magagawa. Hindi na sila makakaligtas pa kay Datu Pangaraw. Pag-uusap ng dalawa. Habang papalayo, inihagis ni Darwin ang mutya papasok ng yungib. Pinagpapapatay ni Datu Pangaraw ang ilang tauhan ni Bert na nasa loob. Ngunit sa kasamaang palad may nakaligtas at tuluyang pinasabog ang lugar. Dumagungdong ang paligid. Unti-unting gumuho ang yungib. Maging ang halos kalahati ng bundok na kinaroroonan nito. Wala nang nagawa pa ang mga katutubo, kung hindi ang manood sa unti-unting pagkasira ng kanilang iningatan sa loob ng mahabang panahon. Tatang, patawad po ah. Kung hindi dahil sa akin, hindi po sana mangyayari ang lahat ng ito. Wala kang dapat ihingi ng kapatawaran, anak. Dahil kalooban nito ng lumikha. Mas mabuti ng tuluyang mabaon sa limot ang lahat. At isa pa, hindi lang naman ito ang dahilan kung bakit kami namumuhay dito sa kabundukan. Tignan mo ang kapaligiran. Habang iniikot ang tingin sa paligid. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ang nawala, tatang. Ito ay kasama sa inyong kultura. Muling wika ni Gabriel. Tama ka, Gabriel. Bahagi ito ng kasaysayang hindi na dapat maungkat pa. Ang kailangan na lang nating gawin sa ngayon ay ang umusad. Tugon ng matanda. Kagad itong lumuhod ng nakaharap sa araw. Nang tignan ni Gabriel ang ilan sa mga katutubo, nakalohod na ang mga ito bilang pagrespeto sa kanilang nakagawian. Lumuhod din si Gabriel at Darwin. Matapos ang pagbibigay-pugay sa panibagong araw, kagad nang nagpaalam si Darwin. Pasensya na pare hindi ako pwedeng magtagal dito eh. May mga bagay din akong kailangan gawin. Mag-iingat ka palagi Alam mo naman kung saan ako hahanapin, hindi ba? Maraming salamat, pare. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hindi ganito ang kinalabasan ng lahat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Malungkot ang pangyayaring ito para sa mga katutubo. Pero mabuti na din at walang napahamak sa kanila. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ni Gabriel na mas mabuti nang mabaon kasama ng gubuhong bundok ang mga patunay ng kanyang natuklasan sa lugar. Dahil alam niya, maaari pa itong pagmulan ng mas malaking kaguluhan. Matapos ng kaganapan, pinatawag ng kumpanyang pinagtatrabahuan ng binata. Natuklasan nito na walang kinalaman ang kanyang mga superior sa naging kilos ni Bert. Sa kasamaang palad ay nagawa nitong makatakas. Hindi na muling nakita sa lugar. Ipinawalang bisa din ng pamahalaan ang permiso ng pagbimina sa baryo nang dahil na din sa sakuna. Pinili ni Gabriel na manatili sa lugar upang pag-aralan ang kultura ng mga katutubong nakatira. Natuklasan ng binata sa sarili na marami pa itong hindi nauunawaan.
Kahit pa sabihing isa siyang sentipiko, may mga bagay pa rin na hindi saklaw ng kanyang napag-aralan. Sa paglipas ng mga taon, kinakailangang bumalik ni Gabriel sa Amerika. Malungkot mang iwanan ang sariling bayan, ngunit kailangan. Dahil ito sa tawag ng kanyang tungkulin bilang isang archaeologist. Paminsan-minsan ay umuwi ito sa Pilipinas para bumisita sa ilang kakilala. Patuloy pa rin niyang ginugunita ang nangyari, lalo na kapag nagkikita sila ng kaibigang si Darwin. Sa tuwing nasa bansa si Gabriel, umaakyat ito ng kabundukan upang bisitahin ng tribo ni Tandang Awang. Bagaman wala na ito, hindi pa rin makakalimutan ni Gabriel ang kabutihan at pagtanggap nito sa kanya. Nagsagawa din ng outreach program ang binata sa mga kapos na mamamayan. Marami ang natulungan nito, lalo na ang mga katutubo na nangangalaga sa kapaligiran. Itinatag din ng binata ang isang foundation na patuloy na nangangalaga ng kultura sa ating bansa. Sa kasalukuyan, retirado na si Gabriel. Namumuhay ito sa ibang bansa kasama ang kanyang mga anak at pamilya. Hindi na din ito nakakauwi ng bansa dahil nakaratay na sa karamdaman. Ngunit ganun pa man, hindi ito nagsisi dahil nagkaroon siya ng masayang buhay. Naging bahagi siya ng napakaraming kaganapan, lalo na sa pagtuklas ng kasaysayan ng mundo. Sa katunayan, bago magretiro, nanalo pa ito ng presteryosong parangal sa larangan ng siyensya sa Europa. Isa sa mga hindi makakalimutang bahagi ng buhay niya nang minsang masilayan at masaksiyan ang maalamat na datong aswang at hiyas ni Apo Lakay.